Ito na nga, kasama na natin si Mr. Mon Isberto, Corporate Communications Consultant ng MediaQuest Holdings. Welcome po, sir. Sir Mon, welcome. Nice to see you Thank again, you. Sir Mon. Maraming salamat. Nakakilabot naman yung presentation natin na yun. Bother. Pero, Close to reality na yung quality ng ng mga images. well, talagang gano'n na ngayon, Julius at saka Tintin. Kaya kailangan talagang tinutulak namin itong advocacy namin sa Think Ka Muna. Yeah. Na tulungan ang ating mga kababayan kung paano i-handle itong baha ng impormasyon na umaabot sa atin. Yung bahang yon halo-halo, ginto at saka basura. Paano mo malalaman kung anong totoo, anong hindi? Yun ang issue, yun ang challenge. Okay. Siguro bigyan natin ng tip yung ating mga kababayan. Base doon sa mga video na napanood natin, ano doon yung makikita mo na fake talaga, yung mga images? Okay. Ang mga palatandaan. Sige. Una, at this point in time, meron pang mga Imperfection. imperfection na pwede pang maging indikasyon, warning, na hindi siya totoo. Okay. Pero I have to give you another warning. The way AI is developing, darating na yung panahon na halos napakahirap nang makita yung hindi totoong video. Okay, pero itong video, mga videong pinakita sa atin kanina. Sige, Ito, napapanood natin ngayon. Okay, some simple tips. Yeah. Yan na. First category is yung visual at saka audio ng video mismo. Okay. Daliri. Minsan kulang? Or? Minsan sobra, minsan kulang, minsan hindi tama ang galaw. Okay, that's one. Okay. Minsan din, ang isa na namang is yung, anong tawag nito? Mata. Okay. Ano yung Kumbaga mata? parang sa totoong tao, titignan, di ba, pagkausap mo isang tao, tinitignan mo yung mata? Minsan, yung mata, hindi tama ang kilos, para siyang, nakainom ng, minsan ganon. Tsaka, Parang wala focus. ang AI daw hindi kumukurap, tama? Hindi kumukurap? Hindi naman minsan hindi kumukurap, o minsan parang hindi siya, Kumurap po. Ayun, kumurap po. pero minsan yung iba naman, hindi tama yung tingin ng tao. In other Ako words, napapansin ko, Sir Mon, yung quality ng kutis. well, yan ang Parang may number pagka-orange siya na, tapos yung bright niya, yung brightness niya, parang bright na bright. Parang sunog. number 3, yung kutis. Minsan, kadalasan masyadong pino, masyadong malinis, makintab. Makintab. Yun. Tapos parang may pagka-orange, no? Makulay. Hindi tama yung kulay. Oo. No? So yung mga ganon, mga indikasyon yon na, mukhang hindi totoo ito. Pero tulad ng sinabi ko, ang problema nga ngayon, pahusay ang technology. Paano na? Takot, no? Kung ma-perfect nila. Well, okay. Yun yung technical, meaning titignan mo kung yung takbo ba ng video at saka ang takbo ng, kasi minsan halimbawa, yung kilos ng bibig, hindi tumatama doon sa audio. Okay. Yun, isa pang indikasyon yun. Okay. Pero kung perfect na, anong gagawin mo? Okay. Then titignan mo yung content. Yung laman ng video. Ibig ko sabihin, halimbawa, makakita ka na video ng isang tao, biglang napaka-sensational yung sinasabi niya. Hindi yun yung karaniwang sinasabi ng taong ito. Wala sa kanyang character. Oops! Red flag na yon, warning signal na yon. No? Or, isang balita, isang video, sobrang sensational yung balita. Ganitong nangyari, ganyan. Ano yan those are usually the red flags na kailangan mag-ingat ka na dun sa pagtanggap ng balitang yon. Kasi usually, yung mga ganyang klaseng, yung gumagawa ng fake video, gusto nila sensational. Para panoorin. Nakakagulat. Kasi siyempre, mas kakalat yon. No? So, yung mga ganong klaseng, isa pang question. Sandali. Kanino nang galing ang video na to? Maliwanag ba yung source? Provenance. Is it a news program? Is it, Tama. vlogger na hindi mo kilala? Kasi siyempre, parang simpleng salita yan Paniniwalaan mo ba yung salita ng isang tao na hindi mo kilala? Hindi ba mas maingat ka? Kesa nung halimbawa isang establishmento, isang news organization o isang tao na medyo kilala mo na. So so you have to look at the source. Kaso, Sir Mon, pati yung mga katulad namin, mga broadcaster, mga newscaster, kami rin AI. Nilalagyan kami ng ng salita na hindi naman namin sinabi. That's why nga
hindi pwedeng, kumbaga, sabi sa ang pinakamoto ng ating advokasya na Tingka Muna is, mga kapatid, maghinay-hinay, mag-isip-isip, magtingka muna bago mo tanggapin yung isang balita o isang impormasyon na totoo. Sa akin ang pinaka-red flag diyan. Ito, it's a general rule that I think people can apply. Pag very sensational yung balita. Yung nakakagulat na, this person will actually say this. Hindi naman ganun ang salita niya normally. Pag ganyan na yung tama sa iyo ng balita, ay, sandali. Talagang pause, hinay-hinay muna. Kasi nga, ang isang dapat maintindihan ng ating mga kapatid, yung mga nanloloko, ginagamit nila yung ganong klaseng trick, yung sensational. Kasi pag sensational, yung na-overcome yung normal reaction mo na mag-iisip ka. Wow, ganito ba ito? Nakakagulat. Oo, ganun. So, ang nangyayari sa maraming tao, pag na-overwhelm yung kanilang pag-iisip dahil sa napaka-sensational ng balita, wala. Click, like, share. Share. Sino mas madalas mag-share? Matanda ba o bata? Well, ang mga talagang mahilig gumamit talaga ng is usually mga bata. But on the other hand, yung madalas na tina-target, lalo na sa scam, ay mga mas nakakatanda. Bakit? Yung mga may edad, less familiar sa technology, pero meron silang pera. Pwede silang mascam. Perfect target. Yun na nagiging Kaya nga, ang sinasabi ko nga sa aking mga kaibigan, yung lalo yung mga kabataan, tulungan nyo yung mga lolo't lola nyo, yung mga magulang nyo. Dapat turuan nyo sila kasi mas hindi nila masyadong kilala yung teknolohiya. So sana, yung mga kabataan dyan, nakikiusap ako sa inyo, tulungan nyo yung mga magulang nyo at saka mga lolo't lola nyo na paano iwasan itong mga ganitong problema. Ako, Sir Mon, share ko lang. Ako, alam ko agad pag AI, pag Tagalog ang salita, may paslang. Halimbawa, nakita mo si Julius, biglang Tagalog yung sinasabi, pinapatong lang yung salita, pero kaboses talaga ni Julius. Biglang may isang Tagalog word na imposibleng totoong tao yun kasi paslang yung Tagalog. Kasi, for me, giveaway yun. I'm not sure, pero one guess is, Tintin, is baka gumagamit sila ng AI. Yun nga. Yun na nga. Yung AI sa audio, minsan hindi nakukuha yung Tagalog. Tama. Hindi nila na-perfect yung Tagalog. Mahirap. Kaso nga, scary nga, katulad ng sinabi mo, talagang eventually, in the next couple of months or years, perfect na yan. Yun na. Or almost perfect. Close to reality na yan. Maniniwala ka na talaga kung nakita mo Ito na lang, Sir Mon, yung sa pag-upload na lang, sana na napa-flag ng mga whatever uploading sites, whether Facebook, Instagram, na pag AI to, sila na mismo magtatag, this is an AI generated. Sana may ganun silang way of knowing. Ideally, sana Tintin yung mga platforms. Pero I think there has to be some kind of regulatory intervention dyan. Para talagang ma-require. Halimbawa, ikaw magpo-post ka. Kung gumamit ka ng AI, dapat may label dyan or merong signage na oops, this is generated meron naman by sa AI. Instagram. Pero not everyone will Not be honest. everyone. Yun Pero sa sana akin, platform itself na will be able to detect. Okay, pero sa akin, sa usapan na ito, ang gusto kong ipaabot sa ating mga kapatid, yung number one lesson. Di ba dati ang alituntunin, ang rule of thumb is to see is to believe. Opo. Di ba? Bakit? Kasi nasanay na tayo. Na pag nakita natin, di ba, I saw it with my own eyes. It's the ultimate test of truth. Yeah. Unfortunately, hindi na pwede ngayon yun. Dapat ma-realize ng ating mga kapatid na to see is to believe, hindi na 100% yan. Dapat matutunan ng ating mga kapatid na hindi na sapat yung to see. Dapat mag-think ka muna. So, Thank you for your share. Paano makakasuporta ang ating mga viewers sa Think Ka Muna Pilipinas? Sir Mon. Okay, number one, meron kaming regularly na pinapublish ngayon sa aming social media pages, particularly sa Facebook. Hanapin nyo po, sana mag-like at subscribe kayo dun sa Think Ka Muna page. Meron kaming sinishare na information na makakatulong sa ating mga kapatid na ma-pick up itong mga lessons na ito. No? At gumagamit kami ng iba't ibang mga paksa
depende na sa okasyon o sa panahon. Pero the idea is may steady stream of information sa ating mga kapatid na makakatulong sa kanila na matutunan na paano ba mag-screen, paano ba mag-test na totoo ba o tama itong impormasyon na ito. At pangalawa, ito, tulad ng sinabi ko kanina, pakiusap ko sa ating mga kapatid dyan na mas bata. Katulad ko. Hindi. Mali yun. Ilusyon yan. Anyway, pero, yung mga kapatid natin na mga Gen Zers, kasi nga, ang maraming tinatarget for this kinds of mga panloloko ay ating mga seniors. Tama. So, dapat sana, tulungan natin yung ating mga magulang. Na, tatay, nay, pag meron ka natanggap ng ganito, please ha, huwag kayong mag-click. Lalo na yung mga link na gano'n. Anak ko, Diyos ko. Delikado yun, no? Actually, halimbawa, link. Yan, isa nga pala, yun ang gusto kong isang Sige. Diba? Marami dyan, nakakatanggap ka na message. Kailangan i-update yung bank account mo. Yan na. Kung hindi, masasara ang bank account mo. Oo, magkakaproblema. Mananakot. To update your account, please click Ayun, wala this na. link. Click na. So, unfortunately, maraming nadadala sa ganong klaseng mensahe. Minsan kasi nakakagulat. Hindi, kasi in this case, takot naman. Oo. Nangyari na sa akin yan, Sir Mona. Parang bigla ko na-realize, teka muna, ayoko na ituloy. Parang nabigla lang ako. Parang gano'n. Actually, yun ang eksakto yung sinabi mo, Julius, no? Nabigla. Oo. Ang style ng mga ito, bibiglain ka, gugulatin ka. Mapapanik ka. Ganun ka. Oo. Kaya, kasi ang sinasabi namin, maghinay-hinay. Pag nakatanggap ka ng isang mensahe na parang nakakagulat, Relax muna. Wala namang pumipilit sa'yo, hindi ba? Huwag mo madali. Isip mo na, isip. Due diligence. Muna. Ako, sarap Thank ng usapan you. natin. Dami natin natututunan. Sir Mon, basta meron kayo update Yes, ma'am. guess agad dito para ma-inform agad natin yung Kayo viewers. pa. Diba? Excuse me naman. Kayo pa. Sige So na, again, Facebook page, Sir Mon, paano makakasuporta sa Think Ka Muna Pilipinas? hanapin niyo po yung Facebook page namin. Think Ka Muna. Think Ka Muna. And please, like and subscribe. Yes. Okay?